Sa mga dementia patients naman po, usually po, ang unang-una talaga pong pinakakailangan nila is communication. Communication to their loved ones and then spend time to them. Yun lang. Yun Yes, lang. ma'am. Oh, Paano pero, kung paano kung mainitin ang ulo? Kailangan Di ba, po- naninira na ng gamit sa bahay. may mga ganun eh, matatanda, di ba? Yung iba nga daw, nanghahabol ng saksak. Mga Actually, ganun. meron mga nagko-content yan sa social media. yung mga Pinupunan ng bumunutin. video yung mga kamag-anak nila habang Kita ko yun. nagwawala. Oo, habang binabato ko habang nagdadabog, ginagawang content ng mga imbis na parang tulungan, 'di ba? Pinapabayaan na kasi gusto nila makita as content na nagwawala or Minsan nga nagdadabog. pinagtatawanan pa eh. Oo. Which is mali naman. Ano? Oo. Yeah. Pag ganun, how do you handle Tama, that? Pag medyo mainitin ang ulo ng matanda, Mas pasensya lang po talaga. tsatsagain mo. Tiyaga lang po talaga. And always remember po na ang mga dementia patients and Alzheimer's patients, they have always trust issue. Yun po yung reason kung minsan na may mga kasambahay or matagal na po nilang kasama, mas may tiwala sila doon. Yeah, tama. So kapag kumuha po kayo ng caregiver, hindi po nila agad pagkakatiwalaan. Yun din po yung naging dahilan namin kung bakit po willing kami na mag-train ng mga kasama po sa bahay or yung matagal na pong kasama ng ating mga matatanda. Yun ang best eh. Yun ang Yes best po. na i-train. Kasi may na-win, kumbaga tapos na yung problema mo sa trust issue eh. Then may trust May na trust yung na. tao, yung si lola, si lolo, dun sa taong yon. Ang kailangan mo na lang turuan yung taong yon kung ano ang gagawin niya para yung skill niya ma-level up din. Ma-level.